Hey Rockstars! Welcome back sa ating YouTube channel. This is Virtual BJ or BJ Aguilar. Kamusta kayong lahat? So for today's video, nag-decide ako na gumawa ng mga FAQs or Frequently Asked Questions dito kay Fiveser VAs. Kasi aminado ako, sobrang daming nagsisend ng mga messages sa akin sa Facebook page at sa TikTok. So hindi po lahat yan nasasagot ko, kaya naman ngayon sa video na to, yung mga top 20 na FAQs, sasagutin ko yan lahat sa isang YouTube video lang. So guys, ito yung top 20. Yan, basahin nyo. Andyan lahat ng mga tanong, yung mga usual na tanong ng mga applicants natin. So kung wala dyan yung tanong mo, i-skip mo na tong video na to, baka nagsasayang ka lang ng oras. I-comment mo na lang dito sa video para sagutin ko yan. Re-reply na lang kita or sesendan kita ng message sa Facebook page. Pero mas maganda, i-comment mo dito sa YouTube channel natin. So, bago tayo magpatuloy, kung gusto nyong maging updated sa mga videos natin dito sa YouTube channel, please don't forget na i-hit yung notification bell and mag-subscribe po sa YouTube channel natin. And also, meron din tayong Facebook page at TikTok account. So, alam ko karamihan sa inyo dun napanood yung video natin, kaya nandito kayo ngayon sa YouTube channel. So dun sa mga hindi pa po naka-follow at naka-like sa Facebook page and TikTok, don't forget po na mag-follow at Virtual BJ. So hanapin nyo lang yan sa Facebook at sa TikTok. So salamat in advance. So wag na nating patagalin tong video na to, umpisahan na natin. Number 1 na question. Ilang days bago makareceive ng email galing sa recruitment team after ng exam? So guys, pagkatapos mong mag-take ng exam, makaka-receive ka ng email within 3 days. Okay? Galing yan sa recruitment ni Fiveser VAs. Pag lang yan, nakapasa kayo. Pag hindi kayo nakapasa, of course, wala po kayong marireceive na email. So, nag-reach out lang sila pag pasado, pag yung score nyo is 36/40. So, makaka-receive kayo ng email. Minsan, napupunta siya sa spam or sa junk file, kaya i-check nyo rin siya. Okay, so pag wala po kayong na-receive na email after 3 days, ibig sabihin po, bagsak kayo. So, re-apply na lang after 5 months. Pangalawa, ito lagi tong tinatanong, kailan nga ba daw pwedeng mag-re-apply pag hindi pumasa? So, kanina nga sinagot ko na, after 5 months po. Magre-retake kayo ng exam gamit yung link na sinend ko. Pero guys, kailangan yung mag-change ng email para mag-proceed siya. Kasi minsan hindi po siya, nadidetect siya ng system. So kahit pa isang taon na kayo nung last kayo na nag-exam, madidetect pa rin niya. So hindi siya magpo-push through. Kailangan nyo pong magpalit ng email address. So make sure na yung nasa CV ninyo, magpapalit din kayo doon ng email address na gagamitin ninyo sa application ninyo. Pangatlo, pwede ba ang part-time or side hustle lang? Kasi BJ, meron kaming full-time job. Gusto ko, extra income ko lang si Fiveser VAs. So unfortunately, hindi po kami nagbibigay ng part-time job lang or side hustle lang. So full-time po ito, 40 hours per week, 8 hours per day. Ibang clients natin, plus 30 minutes pa yan kasi sa break time. Pero 8 hours po yung bayad sa atin. Question number 4. BJ, pwede bang mag-apply kahit wala akong experience sa VA or call center? Or kung fresh grad ako? Kasi gusto ko nang maging VA agad-agad pagka-graduate ko ng college. So guys, unfortunately, hindi po kami nag-a-accept ng wala pong experience sa pagiging call center agent or VA. Kahit pag-graduate tayo ng accounting or business, hindi po talaga pwede. Kailangan po natin experience sa call center. Question number 5. Provided ba ang equipment? Hindi po kami nagpa-provide ng equipment. Okay, nagpa-provide kami ng extra monitor kapag kailangan ni client ng second monitor. Okay, so magpa-purchase kayo yung bibili pero babayaran yan sa inyo ni client. Bibigay yan kay 5-star tapos sila yung magpapadala sa inyo ng pera. Pero yung mismong equipment, hindi po. Freelancing to or independent contractor kayo, kailangan po may sarili kayong computer. Yan po yung number 1 na kailangan nyong i-invest kung gusto nyong maging virtual assistant. Question number 6. BJ, pwede ba ang gumamit ng smartphone or tablet pag nag-take ng exam?
Hindi po, it's a no-no. Kung VA ang a-applyan ninyo, virtual assistant job, kung gusto niyong pasukan ang mundo ng freelancing, kailangan may equipment kayo. Paulit-ulit tayo dyan. So, sa umpisa pa lang ng application process nyo, wag po kayong gagamit ng smartphone. Kailangan kung ano na yung device na gagamitin ninyo sa trabaho, yun po ang gagamitin nyo sa pagtitake ng exam at sa mga interviews ninyo. So, hindi po pwede ang smartphone or tablet. Question number 7. Pwede ba akong mag-apply kahit wala akong backup? Like, wala akong extra PC, wala akong pocket wifi. Pwede bang mag-purchase na lang ako pag na-hire na ako kay 5-star? So guys, pwede naman po. For example, in-interview kayo, initial interview pa lang ha, in-interview kayo at hinanapan kayo ng backup. Pwede niyong sabihin dun sa interviewer na magpo-provide ka na lang once na makapasa ka na sa final interview. Okay? Kasi wala ka pang budget. So gusto mo munang siguraduhin na maipapasa mo yung application process. So may mga interviewers na pumapayag naman. Just make sure na pag nasa client matching na kayo or nasa training na kayo, dapat mai-provide nyo yung backup na kailangan. So, pwedeng UPS, pwedeng power station, pwedeng extra device like laptop or desktop. So, pag hinanapan kayo niyan during your training or client batching, kailangan nyo po talagang i-provide or else, i-withdraw nila yung application ninyo. So, kailangan nyo pong panindigan yung promise nyo sa kanila na magpo-provide kayo ng backup. Ako lagi kong sinasuggest kung meron kayong kakilala sa family ninyo or sa mga friends ninyo, manghiram muna kayo ng extra backup para tuloy-tuloy yung application ninyo. Para pag hinanapan kayo, maipapakita nyo mismo sa kanila na meron kayong backup device. And then, purchase na lang kayo sa unang sahod ninyo. Basta dapat, pag chinek nila, maipapakita ninyo. Number 8 na question, may mga government benefits ba na binibigay si 5-star VAs? Kayo ba yung nagbabayad ng contribution ng mga VAs ninyo? So, ang sagot po dyan, guys, independent contractors po tayo dito, kaya hindi po kami nagbabayad ng government benefits. Pati mga tax po natin, kayo po ang magbabayad niyan. Sa SSS Pag-ibig PhilHealth, self-employed po kayo. Ganun po yung gagawin ninyo. So, yung $800 na salary, buo nyo yan makukuha, wala pong deductions. Sabi mo may free na HMO na marireceive yung mga VAs ni 5-star. May mga kasama bang dependents yan? Yes po, may 2 free na dependents na kasama yung free na HMO natin. So after 1 year yan na employed ka kay 5-star, magiging free sila. Yung sa'yo kasi as a virtual assistant, 5 months after nung first day mo kay 5-star, dun po magsa-start yung free na HMO mo. Though pwede mo naman silang isama after 5 months, pero ikaw pa po yung magbabayad niyan. So, yung unang year, magiging free na sila. Yung isa lang muna ha. Yung pangalawang dependent mo sa second year mo, magiging free. Pero again, pwede mo silang i-add na on your 5th month pag nag-start yung free na HMO mo, pero ikaw yung magbabayad. Meron bang 13th month pay tuwing December? So guys, hindi po lahat ng mga clients nagbibigay ng mga bonus or 13th month pay kapag Pasko or December. Merong iba, yes, nagbibigay sila. Pero hindi po lahat. So hindi po tayo pwedeng mag-demand kay client na asan yung bonus namin. So bawal po yun, guys. Number 11 na tanong dito. Weekly ba ang sahod, BJ? Hindi po weekly ang sahod dito kay 5-star. Marireceive nyo yung salary natin every 4 weeks. Every 4 weeks, meaning wala po siyang specific na date. So, for example, nag-start kayo ng March 3rd, Monday yan. Yung first salary nyo, marireceive nyo after 4 weeks. Sabado po yan. Every Saturday or Sunday marireceive. So, yung first salary, marireceive nyo siya ng March 29 or March 30. Okay? So, yung next nyo, yung pangalawang payout nyo, marireceive nyo siya ng April 26 or 27. Ganun po siya. Walang specific na date. Saan namin marireceive yung salary namin every 4 weeks? So, kailangan nyo pong mag-register or gumawa ng account sa Payoneer. Diyan nyo siya marireceive. Wala po tayong option na direct sa bangko ninyo. So, from Payoneer, kayo ang magta-transfer sa bank ninyo or
sa GCash ninyo. Real time yan pag sa GCash. So, during the application, hihingian kayo ni Fiveserv VAs ng account sa Payoneer para doon nila ipapadala yung salary or payout ninyo. Next question, anong mga documents ang dapat naming i-provide? Nanghihingi ba sila ng COE dun sa previous company namin? So guys, hindi po sila manghihingi niyan. Ang kailangan nyong i-provide, one valid ID at NBI clearance, tsaka barangay certificate para lang ma-confirm nila kung tama ba yung address ninyo dyan sa Pilipinas. So yung NBI, napaka-importante niyan. Kailangan wala po kayong problema sa NBI ninyo. Next question, pwede bang mag-apply kahit nasa ibang bansa ako? Pero Filipino citizen. Hindi guys. Hindi po kami nag-accept ng mga applicants na wala po sa Pilipinas. So yung opportunity na to, para lang po sa mga Pinoy na nasa Pilipinas. Para mas marami pa yung mga Pilipino na magkaroon ng mas magandang trabaho, mas may malaking sweldo. Question number 15, meron bang age limit? So guys, wala po kaming age limit. Wala po silang pakialam kahit na 20 years old ka pa lang, kahit pa 40 years old ka, kahit pa 55 years old ka. Basta may experience ka sa call center, naka-work from home at graveyard yung shift, pasok ka dito. Meron akong experience sa call center pero on-site, 3 years. Pero wala akong work from home na experience. Pwede pa rin ba akong mag-apply, BJ? Hindi po pwede. Pasensya na. Kailangan po talaga yung equipped sa work from home na setup. Kahit magkaroon ng power or internet interruption, alam nila yung gagawin nila. Yun po yung reason kung bakit kailangan nyo ng work from home na experience. Ayaw po nating mapahiya sa mga clients natin. So, ayaw po namin na pag nagkaroon ng power interruption, hindi alam ng mga VAs kung paano gagawin. Kasi nga hindi sila sanay. Kaya kailangan po ng experience sa work from home para alam na nila yung gagawin. Just in case magkaroon ng power or internet interruption. Nade-delay ba ang sahod dyan kay Fiveserv VAs? Guys, halos 2 years akong naging virtual assistant ni Fiveserv VAs. Never pa na-delay yung sahod ko. Kahit pa isang araw yan. Every Saturday nare-receive ko yan. Kung late ka na nag-send ng timesheets mo, may possibility na ma-delay. Pero hindi po sila yung may kasalanan nun. So, never po silang na-delay ng sahod. Aside from Payoneer, pwede bang PayPal na lang isubmit or Wise or direct sa bank account ko? So, guys, hindi po talaga pwede. Payoneer lang po yung ina-accept nila. So, pwede naman kung wala talaga kayong, hindi talaga kayo makagawa ng account, kung meron kayong family na, kunyari, kapatid ninyo or mother ninyo na pwedeng gumawa ng account para sa inyo, doon nila ita-transfer yung sahod ninyo. Basta may proof lang na kamag-anak nyo sila. Flexible ba ang schedule? Pwede ba akong mamili ng schedule ko dahil ayoko nang magtrabaho sa gabi? So guys, hindi po flexible ang schedule. Graveyard shift lang po ang meron tayo. Nakadepende po yung schedule nyo kung nasa ang state si client. So kung nasa New York siya, yung time zone po ng New York yung gagamitin natin. Pag sinabi nilang 8 a.m. to 4:30 p.m. yung pasok ninyo, yun po yung susundin ninyo. Hindi po kayo pwedeng mag-decide sa gusto nyong schedule kasi yun yung mag-work sa inyo. So, si client po ang masusunod. Pwede ko bang isabay sa ibang trabaho, BJ? Kasi morning naman yung trabaho ko. Unfortunately, no. Hindi po pwede ang moonlighting. Strictly no moonlighting po tayo dito kay Fiveserv VAs. So, dapat exclusive lang po kayo sa client ni 5-star. Exclusive lang kayo kay Fiveserv VAs. There we go, rockstars. Yan yung mga usual na tanong talaga sa akin. Mga nasa comments, messages. So, sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. Again, pag wala po dito yung tanong, just comment below. I'll try my best na sagutin yan agad-agad. So, kung gusto nyo nang mag-apply dito kay Fiveserv VAs, kung qualified kayo, all you need to do, mag-send ng message sa Facebook page ko na Virtual BJ. May automated na response kayong marireceive agad-agad. Nandyan na yung link nung exam. Okay? Pag ready na kayong mag-take ng exam, i-click nyo lang yung link gamit yung computer ninyo. Umpisahan nyo na yung assessment. So, good luck sa application. Thank you very much for watching.